Every woman has a story, one of courage, resilience, and change. Some fought for truth. Some lifted a nation. Some built something bigger than themselves. But none of them waited for permission to be heard. This Women's Month, the Pod Network, in partnership with Hit Productions, honors Filipino women who spoke up, stood up, and changed the game. Because women who talk know how to listen. This is Hear Her Story. Angel Locsin, a hero both on and off the screen. For years, she played the roles of powerful women, but her greatest impact came when she stepped out of the spotlight to serve. She didn't wait for permission to help. She moved. She organized relief operations, rebuilt communities, and stood beside the unheard. In a world where women are told they speak too loudly, she proved that actions speak just as powerfully. Because real heroes don't wait for a script. This is her story. This Women's Month, we celebrate voices that inspire. At the Pod Network, together with Hit Productions, we're proud to share these stories. Because every woman's journey deserves to be heard. Because women who talk know how to listen. The Pod Network Entertainment. Meet the Press podcast for the best in entertainment features four of the most respected and formidable media journalists: Marinel Cruz of the Philippine Daily Inquirer, Bobby Requintina of Manila Bulletin, Natalie Tamada of the Philippine Star, and Noel Ferrer of PEP, Malaya, and Radio Karipunan. Listen in on interviews with newsmakers as these four hosts dissect entertainment news to clear the ground for a better and more progressive Philippine entertainment industry. Welcome to Meet the Press, and we have a very special guest this day, tonight, today, wherever you are. I'm Noel Ferrer with Marinel Cruz of Inquirer, Natalie Tumada of the Philippine Star, and Bobby Requintina of the Manila Bulletin. May end talaga siya. And we have with us the number one comedian and number one sa Netflix special niya na Tamang Panahon. Yes, and sir. Yeah, Congratulations. Most principal talaga na number one on Netflix. Na meron sa atin ngayon. Alex Calleja. Alex, hello. Sobrang lineup nito, parang alam na. Oo, Philippine Star, Inquirer. Oo. Abay ba? Saka Robert? Bulletin, yes. Sa bulletin, ito. Ba't ko ba kailangan magpa-presscon? Ito na ito. Joint force kami para sa'yo, ah. Alex, anong feeling ng number one? Did you expect yung number one mo sa Netflix? Hindi talaga. Ng Hello Love Again, ha? Okay. Hindi. Ang una ko munang inaasahan is because it's not produced by Netflix, hindi ako talagang nag-ready ako na mag-promote sa sarili ko. So sabi ko, I don't think that's enough. Kasi nung nakita ko yung mga social media ng Netflix, wala yung teaser ng ko. Nag-teaser sila the same day it was released. And that same teaser is now around 4 million views. Lumabas siya ng February 7 at 12 midnight. Na-inform ako kasi sa Australia, ahead sila ng 3 hours. So Australia, 9 p.m. sa atin. Sa Japan, 11 p.m. sa atin. So may nagsasabi na sa akin na, Alex, ang ganda. So 12, nakita ko sa Netflix Philippines meron na. Tapos pinanood ko. That was the first time I'm watching it. Kasi dati nung in-edit ko siya, hindi ko siya pinanood. Naiyak ako panoorin sarili ko. Nako-conscious ako panoorin sarili ko until now. Ngayon lang ako nakapanood talaga, umupo ko. And nagustuhan ko siya. Parang, okay to. Nakakatawa to. Yun. Ano kaya yung nag-connect sa mga Pinoy? Ba't yung number one, Alex? What do you think? Again, hindi ko iniisip na mag-number one siya. Ang bala ko lang na top 10, I'm okay. Yeah. Ang tingin ko kasi, akong tao nakikita lang nila na komedyante ako, pero wala akong manager and everything and every supporting system that you have. Pero I analyze my own craft. Meaning, I know what I'm doing. I know what jokes to do. Noong nasa mga shows ako ng mga bar shows, nagsusulat ako Showtime Going Bulilit, na tuto talaga akong magsulat na matarget yung mula sa masa hanggang sa may kaya. Kasi natuto akong may paghalubilo sa mga iba't ibang klase ng estado sa buhay. Nakikita ko yung audience ko, hindi siya isang specific part ng isang
society. Hindi ko tinatarget na pang masa ako kasi nakakapag-perform ako sa fiesta, pero nakakapag-perform ako sa Senate, nakakapag-perform ako sa Manila Polo Club. Bilang makikita ko, nag-perform na ako sa isang open air na basketball court. Tapos bukas, mag-perform naman ako sa mga schools. Kinabukasan, puro lalaki naman, stag party, kabastusan, makakapag-perform ako. And then, kinabukasan, mga pari naman yung manonood sa akin. So, from that experience, nakapagawa ko ng joke na nung lumabas ako sa Netflix, na-represent ko lahat ng mga gustong manood. Hindi ko na sa pwera, kaya sila nagkaisa na nakakarinig ako ng, hindi ko alam kung pwede magmura dito sa podcast nyo, no? Pwede diba? Naman, pero Alex, hindi mo, since kuha mo yung lahat ng market, hindi mo naisip tumakbo para sa eleksyon? Di ba ganyan yung trend ngayon? Kinukuha ko ng mga politician to campaign for them, pero maayos naman yung kitaan dito. Malinis pa konsensya ko. Wala. Ang utang na loob ko lang sa mga tao na magpatawa. After nun, balik sa normal ang buhay ko. Pero yun nga, nakakarinig ako ng isang, "Hi, I like your special in Netflix. I was watching it with my," to the point, isa na, "Hayop yung palabas mo, tol!" So, extreme. Nakita ko lahat ng extreme and doon ako natuwa. More than the number one, doon ako natuwa na I was able to prove myself na pwede ang comedy na matarget ang lahat. Noel, Marinel, Robert, hindi ko alam yung Philippine Star kasi pangalan. Natalie. Pero ako na, ang ganda pala parang ano ko na, I have to mention their names para bilang Robert, Noel, Marinel, and Philippine Star. Natalie, I'm sorry, Natalie. I'm just joking. So, ayoko pumasok yung politika sa comedy, meaning, I don't want comedy to be in group. Ayoko na mag-label, meaning, one, sabi nila yung joke ko pang matalino. Yung iba sinasabi pang masa. May nag-analyze ng joke, it's konyo humor. May nag-analyze, it's kanal humor. Gusto ko na lang maging simple na, kaya siguro siya nag-number one kasi gusto ko lang magpatawa. May nagsabi sa akin, ginilo ko nga si G3 San Diego eh. She introduced me the term na, it was a 3-part act and using Chekhov's gun. I don't know Chekhov's gun. Doon ko lang nalaman na yung ginagawa ko pala doon, nire-reveal ko yung punchline ko is like Chekhov's gun. Ayun lang, siguro tama na rin na simula ngayon, huwag na nating i-categorize ang humor, kundi funny is funny. Kasi kahit yung mga comedians, nagtatago dun sa excuse na hindi sila tumawa kasi hindi sila target audience ko. No. Hindi pwedeng ang singer, hindi sila nagandaan sa boses ko kasi no. Kailangan laging nagbabayad yung tao, dapat nag-a-adjust ang comedian. So sana dun sa Netflix ko napatunayan ko na there's no such thing as canal humor and aircon humor. It's always comedy. Ayun lang. Well, I was gonna ask kung meron siyang secret to making Filipinos laugh. But I guess nasabi niya kanina na dapat encompassing ang jokes. Dapat, yun nga, sa iba't ibang sector ng social status. Ano pa ba? Meron ka pa bang gustong i-share na? Although, ang karamihan sa mga jokes ko or my experience, past experience ko, which is my advantage yun. Baka ma-weird na kayo sa sasabihin ko, pero I'm glad mahirap akong pinanganak. Kasi kung halimbawa, hindi ako mahirap, masa mayaman ako, I'm not going into comedy. I'm not going to process my bad experience and turn it into comedy because I already have money, no? Pero natutuwa ako dahil sa hirap ng buhay na naranasan ko, I was able to, parang hindi ako sumakay sa kotse, going from house to my school. Naglalakad ako and I was able to absorb the surroundings, listen to people. Ngayon nga, nag-i-English ako ng listen to people. Hindi ko naman ginagamit to 10 years ago. Pero, siyempre, nagkapira-pira na tayo. So, I need to use the listen to people. Kasi nasa Meet the Press ako eh. Oh, yeah. So, perfect. Ito pa. Si Noel po rin, baka naman para naman pag kino-quote nyo ako, may konting English. Pero ayun nga, sa tingin ko, although meron ako mga experience sa mga nakaraang buhay ko, mahirap ako. Ngayong panahon na to, you need to really feel the pulse of what's happening. Meaning, katulad nito, mag-e-election. Pero kahit mag-e-election, hindi ka makakakuha ng, sa tingin ko yung comedy ngayon is not gonna work for politics muna. So bakit? Pinaprovide na lang yung comedy, mga politicians, no? So we cannot beat them. Dapat lang, Marinel, sa mga nakikinig sa atin, ang comedy kasi is timing and delivery, no? Pero dapat din makikita mo, anong in ngayon, in general, and then doon ka maraming joke, and then adjust ka. So you've written for mga sitcoms, movies, pati kay Vice Ganda. Anong mas mahirap? What's harder? Writing for others or writing your own jokes? Writing for others. And I don't want others to write for me also kasi may sarili akong delivery eh. Vice Ganda, ang kagandahan sa akin sa practice din, because mahirap ako. Kahit nung pagpasok ko sa
showbiz, nagbebenta pa rin ako ng lunch sa opisina ko. Meron akong TV show na Usapang Lalaki na host ako. Tapos meron na akong Going Bulilit at nag-guest na ako. Pero may trabaho pa rin ako sa Accenture. I'm selling lunch na nasa styro. Ibig sabihin, kaya ganun ako. Ngayon, nung pumasok ako sa show business, off-cam ako. Hindi ako attitude showbiz. Kahit na nag-artista na ako, pag dagdagan ko ng writer ako, utusan ako. Kaya grounded ako. Ngayon, kaya ako nakakuha ng mga experience nung writer ako. Nung revise sa akin ng mga head writers ko. Kasi hindi ko raw makuha yung tono ng artista. So, dahil sa revise ko, nakukuha ko ngayon yung tono nila. Natuto ako doon magsulat for Vice Ganda. Kasi alam ko, pag nagsusulat ako, di Alex Calea nagsasalita. Vice Ganda. Sa kakaganong ko, if you notice, may Vice Ganda minsan akong banat sa mga stand-up ko in terms of ad-lib. Kung napanood nyo yung Netflix ko, Cannibalism, easy lang. Pero of course, the lalaki version ako, no? Easy lang. Huwag tayong judgmental. Oh my God. Pero kung babaklain ko yon, it's like, oh my God, ang bobo ng crowd na to, ha? Pero I need to do that in a male way, di ba? Pero sabi ko, oh my God, sandali. Hindi ko na-realize na yung BGC pala to. I thought you were the intelligent group. Pero hindi nagkamali pa ako, so I need to adjust. Mag-exam muna tayo, ginanon ko. Pero that was just a different dialogue kasi bagay sa akin. Pero kung titignan mo, it was a Vice Ganda attack on making fun of the people. Yeah. Pero without the lait, because that's the signature of the gay comedians, no? Which wala naman tayong problema. Pero ginawa ko yon sa kakasulat ko kay, sino mga sinusulat ko? Bong Navarro. Sa mga movies niya, doon ako as sidekick pero writer. Vice Ganda. I wrote for John Santos once at nagsulat din ako kay Willie Nepp. For political. Political yun na. Political. Iniisip ko lagi when I'm writing, na-practice ako doon sa kakasulat ko ng sitcom. So, yon. Pero, pag sa akin naman, nahihirapan naman ako pag nagpasulat ako, halimbawa, kasi meron sa ako hindi na ako nagpapasulat, ako talaga nagsusulat kasi hindi mo makukuha yung deliberate timing ko because talagang stand-up comedian ako. Okay, one last from me bago ko ipasa sa kanila. So you have a career out of making people laugh. Pero ano yung nagpapatawa sa'yo? What makes you laugh? Yan. The problem with being a comedian is, para mas maintindihan din, naging director din ako, and naging artista din ako, and naging writer din ako. Hindi na ako makakapanood as a fan. Ayun lang ang problema. Parang doktor na wala ka na karapatang matakot sa sugat. Parang ako, yung nag-direct ako, lahat na pinapanood kong pelikula, alam ko na sa kaya yung camera placement niya. Na-miss ko na yung manood na I'm just going to relax and just going to be in awe about everything. Ang lasa isip ko lagi, ang galing ng cameraman nun. Wow! Yung eksena na yun, ilang shot kaya yun yung ba? So, ganun ako sa stand-up. When I watch stand-up, that's why I avoid watching. Ang tendency ko, iaralin ko yung mga komedyante, yung punchline niya and everything. So, ang nagpapatawa sa akin is mga video ng mga nadudulas, mga simpleng tao na yung wala talaga, yung nadaanan ko sa Facebook, hindi ako pwedeng umupo, manood sa Netflix na I wanna watch a comedy para tumawa, no? So, pag nag-browse ako sa Facebook, sobrang nakakatawa yung mga napapanood ko, yung mga may parang mga random na lang. O mga random na. Kasi yun alam mo talagang Oo, hindi mo malaman kung ano mangyayari. So yun nagpapasaya sa akin. At yung anak ko, mga anak ko nagpapatawa sa akin. Yan. Anak of course, mo? my wife. Okay. Oo, kasi isa basis. Kasi siya, estudyante siya pero basis sa isang banda. Kaya ako natatawa sa kanila kasi nakikita ko sila nung ako ay teenager pa lang. At natatawa ako sa kanila dahil nadadaanan na yung pinaghirapan ko. At yung mga problema nila, you have to really pretend na you don't. Talaga ba? So yung date mo, sinabihan kang friend ka na lang? Friend na lang kayo? Naman. Pero alam ko yung sakit noon. Alam ko. Pero you have to pretend na okay lang yan. Pero parang gano'n. Tapos yung asawa ko nakakapagpatawa sa akin kasi siya tagabigay ng mga jokes. Galit na galit sa akin yung mga nakikinig na, buti hindi nagagayat yung asawa mo. Hindi siya magagayat, siya provide. Bisa ka nag-aaway na kami, mapapay-stop siya. Oh my God, ang gandang joke to. Totoo to yung talagang matinding away. Hindi to away na petty yung talagang matinding away bilang, oh my God, nakakatawa tong ginawa natin. Buhay niya na yun, grabe. Sulat mo, susulat ko bilang, tutuloy namin yung away.
quick commercial break. And we'll be back in a flash. Hey! Nakikinig ka ba sa podcasts? You can win 5,000 pesos in cash if you answer this survey. Visit go4thwallglobal.com/survey. That's go.fourthwallglobal.com/survey. And make sure you complete the survey to be qualified. O, di ba? Nag-survey ka lang, nagka 5,000 pesos ka pa. Winner! Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Hello, Alex. Hello. Hello, okay. Throwback naman muna tayo ng konti. Ilang years ka na sa industry, like as a writer and then as a stand-up comedian? And then, what got you into stand-up comedy ba? Birthday. Konting lang. Of course, may corporate background ako. And mga odd jobs meron ako. Pero 2007, I got discovered. And then, nagsimula talaga akong mag-guest. Ang unang guesting ko as stand-up is Comedy Bar ni Eugene Domingo and Alan Kay sa GMA7. Where when you perform, boboto yung mga tao para makabalik ka. 3 beses ako nakabalik doon. And thankful for that show kasi may mga nagbibintang na mga ginaya ko yung mga jokes ko. Meron akong 2008 na proof na meron mga joke ko. I'm thankful for the revival of those video na nakalimutan ko na. Then, 2008, nag-guest ako kay Sharon. Papatawain naman yung mga guests. I remember si Piolo, pinapatawa ko noon. And 2009, itong ABS-CBN, may radio sila, teleradyo. Nag-contest sila ng Laugh Out Loud. So nag-first runner-up ako doon. Pagkatapos pinag-audition ako after 1 year. May Studio 23. So host ako ng Usapang Lalaki. Eventually naging writer ako. So kung showbiz talaga, doon ako nagsimula ng 2010 sa Usapang Lalaki as a host. And then writer, mga 3 months later, kasi ganun ang career ko sa showbiz ever since. I will enter as a host or an artista and I will end up with the writing, with the creative team. Pag creative naman ako, later on, I'll be hosting, I'll be acting, so ganon. Kasi ang ABS-CBN dati, umakyat ka lang sa 12th floor. Ando doon lahat ng mga producer ng teleserye, comedy. Pagbaba ko, may 2 na akong guest o may 2 na akong... I just have to talk to people. Like, kumusta? Mabilis lang na kwento. Kay Ma'am Charo Santos noon, sa baba may taping ako, nakachinelas ako. Ng suit ko eh. Naka-shorts ako. Pag akit ko, kasi syempre naka-break, umakit ako sa ABS-CBN, nawawala sa isip ko, nakachinelas ako, naka-short. Tapos naka-t-shirt na medyo butas-butas. Kausap ko ngayon bilang nagkakagulo yung mga tao. Itong si Ma'am Charo Santos, bihira lang ito mag-check. Kasi syempre, remember, it's an office. So, chinecheck niya ngayon kung ano yung mga suot na mga... Ito ako ngayon, nandoon sa gitna ng opisina, nakachinelas. Natataranta sila sa akin, itago mo. So, nung nagtatago na ako, masasalubong ko si Ma'am Charo dito. Umikot naman ako sa kabila. Tapos nakasaya ko sa elevator eventually. Sabi ko, ay salamat. Kasi nga gusto ko manguha ng mga projects. Kasi chinichika-chika ko lang yung mga executive producer, mga dadala-dala ko ng pagkain. Tapos may mga kayo. Ganun ako dati, trumabaho. Nasa baba na ako ng ground floor, bilang may nagre-ring yung telepono. Yung isang producer tumatawag sa akin. Sabi ko, yes, Alice, may gusto kong mausap sa'yo. Binasa niya yung phone, si Ma'am Charo. Ba't ka nagtatatakbo? Pumunta ka dito sa office. Nakita rin ako. Pagpunta ko sa office, nag-propose pa rin ako ng isang project. Nag-pitch ka rin, Okay naman. So, ang tawag namin sa room nila, 15th floor, ang tawag ko doon, ako lang may tawag, Olympus. Kasi nandun nagpo-post ng mga project, nakaupo doon para nakaharap yung mga gods. Si FMG, si Ma'am Charo, si Ma'am Cory, si Ma'am Bibenten, tapos nandun lahat. Ang tawag, pa-square yun eh. Ang tawag ko doon, Olympus. Pero over the years, would you say your style has changed na ba? Or
from the start, ganun pa rin. How would you describe your style ba? In terms of content, I have to reinvent myself kasi hindi ako pwedeng mag-stick, no. So totally different na yung set ko. If we're talking about stand-up, no, I have to reinvent myself and I have to develop new comedians also because I cannot sustain this alone. I'm humble enough to say that this can be sustained if I inject new comedians, I train new comedians. But I want to really train them. I don't want to control them, but the word there is train. Para yung aking inaalagang style of comedy, makaka-ensure ako na mapapanatili nun because it's working, no? Umiwas na ako sa writing kasi medyo, although may payment yun, pero matagal ang bayaran doon. Huwag na tayo magplastikan, yung writing ng mga ano, ang daming mga revision. Siyempre, yun, medyo creative na ako ngayon, creative consultant. Meron ako mga kukuning head writer, mag-consult na lang. Medyo, ayun naman ang parang, promotion sa ating, sa creative yung medyo, kailangan naman makaramdam ako ng konting angat doon. Sa na-relax ako. Ang kaibahan ko dati was so pressure to kailangan ko magpatawa. Ngayon, ang style ko naman is yung experience kasi saka yung natutunan mo all through this, talagang matutulungan ka to really relax. At lalo kang nakakatawa pagka medyo nare-relax na ako. Parang yun. Pero in terms of comedy, I'm still doing the same formula but I'm still reinventing. I don't want to talk about topics na hindi na makaka-relate ngayon. Kaya kailangan ko ng mga bagong topics para alam din ng mga bagong manonood sa akin because mga tumatanda na yung manonood, may mga batang bago, kailangan ko ng mapatawa sila, di ba? May mga namatay na nga. Pero experience hecklers sa crowd, and how do you handle yung ganung situation? I play the statistic ever since. Kaya nga siguro lumabas sa Netflix yung result ng pagiging statistic comedian ko. What do I mean by that? Normal lang na may hindi matawa sa'yo. Pero as much as possible, dapat may low numbers yan. Meaning sa 100 tao, may isang di matawa, 2 matawa. That's an acceptable number. Di ba? Mababa nga yun eh. Sa 1,000 tao, kung alam mo, percentage yan, may hindi matatawa sa akin 1%. 100 is 1, 1,000 is 10. So, 10 siya. But ako hindi na-heckle? Kasi ang kinukuha kong mga topics, maiintindihan ng mga tao. Hindi ako pwede mag-open na, hi, anybody na nakabasa ng comic book here? Pagka sinabi mo comic book, sa 100 tao, malamang 50 lang nagbasa niyan. So 50 ang di na makaka-relate. Okay, tinanggal mo na yung 50%. Siguro yung mapapatawa mo 50%. Sa comic book, namili ka pa ng isang superhero na walang nakakaalam. Nightcrawler. I want to talk about Nightcrawler. Yung 50 na yon, kung 25% na nakakalam, matitira ka ng 25. Doon pa lang magsisimula na dapat ang joke mo nakakatawa. Para mapatawa mo, out of 75, 25 papatawanin mo. Doon sa 75 na yun, dahil di ka nila mag-gets, doon magsisimula ang heckler. Wala akong heckler because my topics are mga 95% sa crowd. And I just may jokes ha. Pag nakita ko yung, meron nata akong special power ata doon. Pag sinona ko yung crowd, iniiwasan ko yung mainit ang ulo, nakakausap ko yung mga game. Tapos nalalaman ko kagad na hindi to pa pwede. Nakakapag-adjust ako, doon pa lang sa mukha pa lang nila, ina-adjust ko na kagad yung jokes ko. Ganun kabilis so, dapat. Hindi ko alam kung bakit. Parang naging ano ko siya, na nalalaman ko na kagad, alam ko na kung anong magiging jokes ng mga to. Yun. Tapos sa hindi talaga ako ng heckler ever since. Nice. Pero ang Pinoy ay accidental heckler. Okay, let me define that. Walang walang heckler na parang Amerikano na, you suck! You're not funny! Okay, walang ganon. Ang Pinoy, accidental heckler kasi nakaka-istorbo sa set dahil akala nila kailangan nilang mag-reply sa bawat hypothetical question ng isang comedian. Nakaranas na ba kayong sumakay sa MRT? Oo! Hindi kami naghihintay ng sagot. Parang, ang saya, di ba, pagka kumakain ka sa restaurant, oo, ang saya-saya! So yun, heckling yun in terms of na-storbing set. Pero in general, not hecklers. Alex, last question for just reactive na hindi nila sinasadya na nakastorbo sila. Last question for me. Any dream project, collab? Ako naman, kahit ganito, yung Netflix, di naman yan ang aking end all and be all. No? I always looking for the next. Ang isang dream project ko, maniwala man kayo sa hindi, ay makaisang Netflix pero makasama ko yung mga grupo ko. It's about time ma-introduce sila. May mga kumakalat na mga, alam mo na, mga haters natin na
lagi raw ako sa poster, ako raw yung Alex Calleja, tapos may 6 akong kasama. Kaya raw ako gustong ganun dahil gusto ko ako lang raw yung sikat. Hindi nila alam, ako yung bait. Lalo na ngayon, Netflix. Papalakin ko palalo yung mukha ko. Tapos merong mga komedyante sa ilalim ko. Because ang goal ko palagi is, panoorin nyo si Alex Calleja, lumabas kayo na ang gusto nyo, yung 3 comedians. Magaling si Alex talaga, no? Pero ang galing din ng 3 comedians and it will snowball. Kasi pag nag-solo na isang comedian, uy, ayan yung kasama ni Alex, let's watch. O kaya magpo-post siya na, tingnan nyo, nakakatawa yung, like for example, may kasama ako, Mac Navarez. Nakakatawa si Mac Navarez and it will help them have their own followers and it's a process. Maraming di naniniwala doon. Pero nag-work yun. Kaya nga may bago akong group. Kasi I think ganun na yung nangyari doon sa, alam naman natin sa mga previous group, no? So, ang nangyari ngayon, I'm doing the same process and I want to, ngayong meron akong leverage sa Netflix, I'm not going to use it for my own. Ang next ko talaga is ma-feature yung comedians. Ako pa rin, kunyari mag-opening, but i-introduce ko yung comedians ng comedy crew. Mga 10. And I'm going to propose that and that's my next. Sabi nila, Alex, follow up mo agad ng sayo. So, hindi naman ako, pagkatapos nun, susunod naman ako ng follow up ng special ko para sa akin. Pero I just want to, baka magulat yung Netflix, ang una ko ipapropose, can you please do this project bago yung susunod na special ko? Kasi, kailangan lang namin na masustain yung comedy. The more the merrier. Oo, naniniwala ako noon. Alam nyo ba, yung stand-up comedy sa Pilipinas, nag-start siya as early as 2000. Meron na nag-attempt dito as early as 2000. Hindi siya nag-work kasi konti lang yung comedians nag-attempt noon. Hindi siya makabuo lang. Tapos, Team Tayag discovered me sa nagpasimula ng mga stand-up comedy to. Team Tayag, sila Mike Unson, sila nagpasimula ito. And we form a group. Sila nakadiscover sa akin. At doon nagsimula talaga sa 2007 yung talaga nagkaroon ng momentum. Of course, we started 5 years with 3 people watching, 4 people watching, 10 people watching, 4 are friends, 6 are accidental lang nandoon. Tinabaho namin pero at least naka-momentum kami. Kaya gusto ko ngayon, sakyan tong momentum. Imagine, maglalabas ako ng sarili kong special ulit. Ako na naman solo. Anong ma-achieve ko? 2 lang nang pupuntahan yan eh. Ikukumpara ako na much better yung una. Why do the same? Ang gagawin ko ngayon, gagamitin ko tong momentum ko to help comedians, di ba? Para may bagong flavor. Hi Alex, Philippine Star here. Yes. si Philippine Star. Hi Natalie. Continue ko lang kasi parang exciting yung idea na magkakaroon na naman, can we expect like kasi di ba magtutour ka Alex abroad, the guys that you mentioned, kasama mo ba sa mga tour mo? Hindi ko alam kung lalabas to, no? Pero nung February 16 Sunday, sold out show namin sa Singapore pero dinala ko doon yung 4 na comedians. Sold out din last year yun. Pero another set of comedians. Ang goal ko doon is makadala ng comedians sa iba't ibang parte ng bansa. No? Pero it's, to be honest, di naman ako nahihiyang sabihin, nagko-cost cut ako. Oh. Meaning, halimbawa, nag-offer sa akin, I will offer, pwede bang ito na lang, invest na itong amount. I'm willing to accept this amount as long as you bring 3 comedians with me. Tapos, sometimes, pag abono ako ng aeroplano, imbis na business class ako, sabay-sabay kami sa economy. Para lang madala ko, which is sa edad kong to, medyo maling decision yung ginawa ko sa Dubai, na 8 hours ako na economy. So, mga ganun sakripisyo. Magsusolo show muna ako sa tamang panahon sa US para makaipon-ipon ako sa Canada. Okay. Pero masusundan ulit yun ng group. Pag nag-group talaga, abunado talaga ako doon kasi pagkain nila, although wala pang sumasagot talaga na producer na kaming lahat, no? So, ginagamit ko na rin yung leverage ko to just, please include, may natatimingan na sumasagot na aeroplano, pero in the rest, sagot ko. Pero yun talaga, alam mo, Natalie, siguro 2017, 2016, when I was still carving my name, no? I will be very honest, I was taking care of my career. Siyempre, hindi ako makakatulong kung, di ba sa aeroplano nga, pagka, di ba, una mong lalagyan muna yung oxygen sa sarili mo bago ka maglagay ng oxygen sa iba. And nung way back 2016, 2017, I was really fighting for my career. So, medyo hindi talaga ako makatulong sa iba because wala pa akong Pero nung after pandemic, nung nag-stable yung career ko, ang sarap talaga tumulong kasi parang gumagaan yung buhay. So yun pa yun ang goal ko, makadala ng mga comedians outside the Philippines nga, ang saya na abroad. Kasi in order for them to develop, kailangan makakita sila ng iba't ibang culture. And by bringing them sa airport, that's another joke. Riding a plane, another joke. Pagdating dun sa Singapore, yung life
para matulungan ko sila kasi pagka Pilipinas lang, remember, my group is also, ano yan, parang investment ko yan. Not only money, investment ko yan na yung quality ng show. Kasi may bar show kami. Ako lang makapalang mukha na nagba-bar show ng linggo-linggo. Na ako lagi a headliner. Friday, Saturday. Pero pinapakita ko sana challenge. Kasi bakit? Alam mo ba, pwede ako magsulo ng bar. Kikita ako ng 150K kung magbabakaw lang ako. Dalawa lang opener ko. Bibigyan ko na ng tig 5,000 yon. I'll be earning 140, 280 sa dalawang shows. Ang ginagawa ko, sinasama ko yung 6, 7, tapos ang gagawin ko, bibigyan ko sa natin 10,000 pesos at kukuha lang ako ng, kung ano matitira. Sometimes 40, 50. Ba't ko ginagawa yun? I don't want them to lose faith sa comedy. Why? Marami kasing kumakalat na comedy, walang pera sa comedy. And I want to correct that also. Ayokong magtago kayo sa maling kasabihan na do it for the love. Alam mo, you can only do it for the love for just a minimum time, pero you have to earn something that you love. Hindi ka pwedeng umuwi ng hating gabi sa bahay nyo na may pamilya ka na, saan ka galing? Nag-comedy. Magkano kinita mo? I'm doing it for the love. Sasampalin ka ng asawa mo. So, ang gusto ko, sapat naman akong pera na nakukuha ko sa mga iba't ibang show. Masaya na ako sa, binabayaran ako sa pagsasalita ko. Ng sobra-sobra ng mga, lalo na ngayon nag-Netflix ako, sigurado tataas tong bayad sa akin. Pero ang ginagawa ko, sinishare ko yon sa mga comedians para ma-inspire sila na yes, meron akong kinitang 10,000. Hindi na sasayang oras ko. And they can also show it to their family. Ngayon, mapapayagan sila umalis-alis ng ating gabi. Kasi ginagabi sila eh. 12:30. Mahirap i-justify yun sa nanay, sa ano, di ba? So, ayun ang gusto kong sabihin sa lahat na may pera if you really work for it. Kaya naman ang ginagawa ko, kahit hirap na hirap ako kakaisip ng mga joke dahil weekly ako. Hindi naman ako pwede magulit. Which is now, na-appreciate ko dahil ibig sabihin, dahil sa kanila, nakaka-create ako ng maraming comedy. So, I need to perform Friday, Saturday para malaki ang kita namin and then I can share to them. Pero napapagod ako lagi. Pero masayang pagod. Napapalitan naman. Pero yung Netflix, galing sa yung pera, di ba? Ng pag-produce nun. Ito yon. Okay. So, bilili yun because ayaw nga mag-produce ng Netflix. Hindi ako Netflix produce, hindi ako original. So, pero Alex, malaki ba? Malaki ba yung pagbili? Bumaba na raw kasi wala na silang competition, di ba? Papunta ako dyan. Okay. So, kaya ako napunta, Asia, Pacific lang ako. Asia, including Philippines of course, and Australia and New Zealand. Ngayon, hindi pwedeng gamitin yung logo. Ang benta nila, for example, nag-produce ako, they bought it for kalahati. So, hindi ka pa ROI? May producer ako, dahil sumisipa lagi yung aking, alam mo, I always win-win, no? So, I promise him na, ito yung, ipuhunan mo yan, and then, I was expecting ganun, ano mo lang, same price, no? So, it was kalahati. Dahil maawain ako, kahit Chinese yung producer ko, na alam ko hindi niya kailangan. Siya sabi niya, no, Alex, you don't need to. But I'm parang fair akong person. I gave him a certain amount of money para lumiit yung inabunuhan niya. Pero hindi ko na siya inistorbo sa lahat ng mga press ko, yung billboards ko. I have to really, I use may konti naman tayong business nego. For example, Kating ko is my sponsor, kaya may billboard siya. So check. Meron akong congressman na sinusuporta sa Parañaque na malapit sa Skyway. Sabi ko, gusto mo pang mag-billboard? Lalagay ko yung pangalan mo sa ilalim, basta meron. Check. Tapos yung 555 sardines, 2 linggo ako nag-aalmusal ng 555 dun sa radio show ko to promote 555 sardines. Meron akong C5. Tapos nag-press con ako. Siyempre, bayad akong gano'n. Tapos sa restaurant ko ginawa. Kaya naiyak ako nung nag-number 1 siya. Kasi it was really hard work na hindi naman ako binaback up ng isang malaking network. I'm just an independent producer. And kami ng asawa ko umiyak talaga nung nag-number 1. Speaking of your wife pala, Alex, kasi ang galing ng ng jokes mo na mga babae yung subject. So, I wonder, is besides your wife, sino pang ibang inspiration mo sa mga female? My mom is my inspiration. She's 94 years old. Kaya sinasabi ko, masakit yung mga naranasan na comedian because yung dad ko talaga is womanizer. So, totoo yung nangyari na tinuruan niya talaga yung mami ko para magsugal and then para makakontinue siya to mamabahay. Pero kaya inspiration ko mami ko kasi
ginapang niya kami ng siya lang. Although nagsugal siya. Yun, mami ko and of course my sisters na nagpaaral sa akin. Ang mga kapatid kong babae talaga nagpaaral sa akin eh. Yung dalawang ate ko. So, yun. Kaya medyo ano rin ako eh. Kung manonotice nyo, ang panalo lagi sa amin yung sa joke ko yung mga babae. Oo. Magagaling matatalino yung mga babae. Magagaling mga babae. Oo, hindi sexist. And hindi. Okay, ang ganda thank you. Kasi we're airing this Women's Month. So pwede hanggang next Women's parang International Day of Women aabot si Alex. Kasi may mga tanong pa. Marinel, what's your cliffhanger question para kay Alex? Siyempre yung tanong natin na hindi pwedeng wag itanong kay Alex yung naging controversy niya with another comedian. Ayan, na feeling ko may progress na yata ngayon eh. So alamin natin yan mamaya kay Alex. Yun, Alex, gusto namin malaman kung gaano ka nasaktan or naapektuhan dun sa pag-accuse sa'yo na nangopya ng joke, number 1. Number 2, yung repercussion nun at saka yung gaano ka kaseryoso dun sa pag-explore mo ng cyber libel. Diba? At tapos yung pangatlo, siguro, you've worked with all the networks. Nagsimula ka sa ABS, tapos nag-Channel 5 ka. Tapos nagulat ako, nandun ka sa TikTok Clock, sa guest, sa list of host, ha? Tapos, Batang Riles, in-announce ka na kasama ka pala dun sa sitcom. So, you're at the liberty to compare all the networks. So yan, babalikan natin yan sa pagbabalik ng Meet the Press. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.